O ngayon na mga kababayan, na 2 o'clock in the afternoon, magsisimula yung impeachment trial kay Sara Duterte. Pag hindi siya sumipot, ibig sabihin talagang duwag. Di ba? Takot siya, mga kababayan, na harapin ang ating mga House prosecutors. Nabawasan pa yung mga kakampi niya sa Senado. Ilan na, mga kababayan? Si Jinggoy, si Bato, ngayon si Marcoleta. Arestado na si Marcoleta, mga kababayan. Di ba? Diyan yan na dapat Mr. Maravillos mangyari. Unang-una, itong opisina ni Senator Marcoleta, plunder Kulong na siya. Mga kababayan, arestado, non-bailable siya. So hindi na siya makapag-report. Si Jinggoy, ganun din. Si Bato de la Rosa, dapat isara na po ito. Isara na ng mga opisina nila para makatipid yung Senado sa pundo ng bayan. Di ba? Wala na din pakinabang. Sumusweldo pa yung kanilang mga staff. Wala mang ginagawa. Kasi yung kanilang amo, nakakulong na. Nakakulong si Jinggoy. Si Bato nagtatago. Ang mga staff, mga members ng kanyang pamilya. Ganun din dapat ang mangyari kay Marcoleta. Isara na yung kanyang Senado. But kanina, mga kababayan, hininga ng reaction yung Palasyo Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, it's up to the kung anong magiging desisyon nila. Hindi magkikialam yung executive. Bala niyan yung Senado kung ano yung gagawin. Pero dapat yun ang gawin ni Senate President Win Gatchalian na siyang magpipreside ngayon. Siya yung magpipreside sa impeachment trial. So inaabangan na po, on standby na lahat sa live coverage ng mainstream media 2 o'clock in the afternoon ngayon, at nakasecure na po more than 6,000 members ng PNP ang nakasecure sa paligid ng Senado. So that's nice. Maganda ito mga hakbang para maiwasan yung mga panggugulo. Di ba? Pananabutahe. Baka may sumigaw na naman po na the Senate is under attack. O, di ba? Baka may magpaputok na naman po. Sa bagay, si Aplaska, yung Senate Security, Senate Sergeant at Arms, nasuspend ngayon, tinanggal na po ng Office of the Ombudsman. Kapo nagpalabas ng information yung Office of the Ombudsman na sibak na po si Aplaska. So, di dapat pumayag tayo mga kababayan sa mga maniobra ng kampo ni Sara Duterte. Lalo yung dating ginagawa, delaying tactics. Sa bagay, nandiyan naman yung mga magigiting natin na mga House prosecution na team. Saka yung private prosecutors. Siyempre, hindi sila papayag. Nagpa-press con kanina yung House prosecution team. So, sabi nila, hindi sila papayag dito sa mga gustong mangyari ng defense na haharangin nila yung mga ebidensya at magdiduel lang sa mga technicalities and without the presentation and trial, mga kababayan. Yung motion nila is to dismiss. Yan actually yung strategy ng defense na walang mangyaring trial, mga kababayan. Motion to dismiss agad, which is against the mandate ng ating konstitusyon. Dapat ang sinasabi malinaw po, trials shall forthwith proceed. So ganon, mga kababayan. Nga lang, pilit nilang pinipilipit yung batas. So pag hindi umarap siya, si Sara, ito talaga yung tunay na Sara Duterte. Puro lang ingay. Puro yabang sa media, pero wala man talagang aktual na tapang na harapin, mga kababayan, yung mga akusasyon laban sa kanya. So sinusubukan ng kanyang mga abogado na hilingin, mga kababayan, sa Senate Impeachment Court na ibasura agad-agad ang reklamo na walang kinakaukulang walang nagaganap na paglilitis. Gamit po yung katwiran na kulang umano sa sapat na basihan ang mga ebidensya, yung the same strategy last year
Ganon yung tiniknikal nila. Ito mga kababayan ay desperadong hakbang para tuluyang ipahinto ang paglalantad ng katotohanan. Pero kanina ginit po ng House Prosecution Team na labag sa konstitusyon yung pagbabasura nang walang paglilitis na mangyayari. Kasi nga po, mandato ng Senado na dinggin yung mga ebidensya. Ganon ang dapat. So upang hindi masagot po punto por punto yung mga isyu ng korupsyon at mga anomalyang paggasta ng confidential funds, nag-ain po yung kanyang kampo ng answer ad cautelam. Isa po siyang strategy kung saan nagbibigay nga ng sagot pero nagpapasubali. They're protesting na sinasabi nila wala man na niyang jurisdiction yung korte. What? So isa po itong malinaw na paraan para lituhin po ang buong proseso. Sa halip po na direktang sagutin at linisin yung kanyang pangalan. Idiniin po ng defense na walang jurisdiction daw ang Senado sa paglipat po ng articles of impeachment mula sa nagdaang Kongreso patungo sa bago. So ginamit po nila yung transition ng legislative bilang legal na butas para madeklarang baliwala or null and void yung impeachment. Noong yugto naman po ng pre-trial conference, nag-focus po yung defense. Puro po technical yung focus nila. Wala mang sinasagot sa mga... Wala man talaga niya, Mr. Maravillas, kasing may sagot. Kasi totoo lahat. Yun na nga po. So ang focus nila, puro technicalities. Tulad po ng pag-question nila sa mga alituntunin rules of court ng Senado. Yung paggamit po ng Supreme Court precedents na binaluktot umano ayon sa prosekusyon. At yung pagharang po sa ilang paraan ng pagpasok sa mga ebidensya para lang maantala yung pag-usad ng kaso. Yun mga efforts nila, mga kababayan, sa nakalipas na mga linggo. Ngayon, kaugnay naman po sa kontrobersya ng kanyang pagbabanta sa ating Pangulo kay First Lady Lisa Marcos tapos kay Martin Romualdez, sinabing freedom of speech daw niya yon, freedom of expression. What? Matindi, mga kababayan. Para hindi ito maituring na yun ang gusto nilang paniwalaan natin. Para hindi maituring siyang criminal liability o criminal na banta o high crime. Freedom of expression daw. Pero siyempre, kahit anong gawin nila, hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino. Nakaabang sila. 74% sa ating mga kababayan ang nagsabi dapat harapin ni Sara Duterte ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pag-show up niya, Okta Research Survey, pag-show up niya dito sa impeachment trial. Sa Tangeri naman po, 88% sa mga na-survey ang nagsabing kailangang harapin niya ito. So, ilang minuto na lang, anong oras na ba? 2 o'clock more or less 1 hour, mga kababayan, magsisimula na. So yung tanong, aharap ba si Sara o patuloy na magtatago? So pag nagtago siya sa likod ng kanyang mga abogado, so talagang confirm yung bloodbath niya ay hindi man totoo. Yung tapang-tapangan niya hindi man totoo. Talagang takot na takot siya. So pwede na nating sabihin na si Sara ay hindi man matapang kundi isang duwag. Di ba, mga kababayan? So tapos na po yung teleserye ng tapang-tapangan. Hindi na po obra yung magtago sa likod ng kanyang mga abogado at makaawa po na ibasura yung kaso. Umaalingasaw na po yung amoy ng korupsyon. Kaya pilit na binoboykot yung impeachment trial. Pero babasagin po ng taong bayan yung karuwagan. Dahil po walang sino mang pamilya ang mas mataas pa po sa batas at sa ating hostisya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. O ito yung press con kanina
press conference ng House Prosecution Panel with yung spokesman nila, si ng impeachment court, si Congressman Adyong, saka si Renico. The Filipino people deserve nothing less than a fair, orderly, and transparent process. No one should fear the truth. The proper venue to test the facts is the impeachment court, not the court of public opinion. Today is not about declarations or conclusions. Today is about taking the first constitutional step toward establishing the truth. Maraming salamat po, and we are ready to answer your questions after my co-spokes will also give you their opening statements. Magandang araw sa ating lahat, sa mga miyembro ng media na nanonood, sa mga mamamayang Pilipino, kabataan, at lahat ng sumusubaybay sa araw na to. In just a few hours, the Senate Impeachment Court will begin hearing a case that is significant not only for our institutions, but also for the future of our democracy. To our fellow young Filipinos, this is our history. This is our moment to pay attention, to ask questions, verify facts, witness how the Constitution works, and participate in the processes. Democracy is strongest when citizens are informed and engaged. The impeachment trial is a constitutional process. It is not a spectacle to cheer for or against. It is an opportunity to see accountability, due process, and the rule of law in action. Sa mga kababayan natin, tinik sa lalamunan natin ang halos 2 taon na pagpoproseso sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Gutom na tayo sa pananagutan. Hilom sa kumakalam na sikmura natin ang sama-samang pag-alam natin ng katotohanan. Kaya dapat nating baybayin ang ebidensya para masagot ang mga matagal na nating tanong ng taong bayan. The public deserves to hear the evidence. Karapatan ng taong bayan na marinig ang ebidensya at maintindihan ang mangyayari. We encourage, therefore, the Filipino people and the youth to follow the proceedings with an open mind, listen to the evidence, reject disinformation, and participate in conversations grounded on facts. The decisions we make today will help shape the country that our generation, your generation, will inherit. Your voice, your vigilance, and your commitment to the truth matter. Maraming salamat po, and we will now proceed with the statement of our legal spokesperson, Attorney Jay Tolosa. Thank you, Congressman. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Today, the Senate Impeachment Court formally begins the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. As prosecutors, we will approach these proceedings with respect for the Constitution, the Senate sitting as an impeachment court, and the rule of law. Our duty is clear: to present evidence in support of the articles of impeachment. We will do so professionally, fairly, and with fidelity to the constitutional process. The trial is not about rhetoric or public opinion. It is about evidence, due process, and accountability under the Constitution. We trust the impeachment court to hear the case with fairness and impartiality, and we ask the public to allow the process to unfold. At the appropriate time, the evidence will speak for itself. So, thank you to the members of the media. Thank you for your time this morning. So, on standby na mga kababayan ang media para sa impeachment trial. So, abangan natin mga kababayan
manood po tayo lahat sa impeachment trial ni Sara Duterte. Okay po, yan muna mga kababayan, si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.